Alis kami ngayon, una nga lumabas si Angeline Mapagmahal, sumunod naman si Ditche. Lumabas na nga rin ako, sumunod naman si Bebo na punong-puno ng polvo. Sumunod nga si H2 na hindi nakamasid. After nga na naisipan na namin bumiyahe. Mga 15 minutes away lang naman yung Tabuyok sa amin. Pagdating nga namin, ito yung hirap kapag fiesta, napakadaming tao. 10 minutes siguro kami nakasalabat doon. Kaming ang tao sa daan kasi ang dami ring nambabasa. Buti na lang talaga hindi namin tinuloy ni Bebo yung plano naming magmotor na lang. Kung hindi pa nagsisimula ilibad, babad na kami. Shoutout nga pala kila ate na tumulong para makapag-park kami. Ang hirap kasing mag-park dito dahil puno yung daan. Pag naglalakad nga kami ni Bebo, hindi namin alam na pareho pala yung kulay ng suot naming damit. Lakas nga ng loob kong magputing tsinelas. Binubusinaan na tuloy ako sa bagal kong maglakad. Nakahanap na nga kami ng paparkingan, kakailanganin pa namin lumakad papunta doon sa kamag-anak namin. Kaya lang si tatay pala hindi siya sure kung saan yung tamang lusutan papunta doon. Kadalawang iskinita na nga kami, parehong mali yung nilusutan namin. Ilang minuto na nga kami lumulusot sa mga iskinita, buti na lang kilala ng mga tao dito yung kamag-anak namin kaya natulungan nila kami. Buti na nga lang sa kabilang iskinita lang daw yung bahay ng kamag-anak namin. Kaya lumusot na naman kami sa iskinita. Katapos ng ilang minutong paglalakad, nakita na rin namin yung bahay ng kamag-anak namin. Kakalimutan pa rin talaga namin kung saan yung daan kahit taon-taon na kami pupunta din. Kakatuwa nga kasi nung pagpasok namin parang reunion, nandito lahat ng kamag-anak namin. Nung pagpasok nga namin, kumuha na agad kami ng pagkain para makakain din yung ibang darating. Daming ang handa, tapos ang sasarap pa ng luto ni Tita Lai. Nakakamiss din talaga kumain sa mga fiestahan. Hindi ko talaga pinalampas bawat putahe. Yung favorite ko nga dito yung chicken asado. Grabe, pag talaga Kapampangan yung nagluto, sobrang sarap. Pagkatapos nga namin kumain, nagaya si Juno sa labas kasi gusto niya bumili netong pamarel. Habang bumibili nga kami, may nakakilala sa akin. Tinanong nila ako kung pwede daw magpa-picture, kaya sabi ko sa kanila, isasama ko na lang sila sa vlog. Ang cute nga ng mga to at ang babait pa nila. Aliw din ako sa kanila kasi sobrang kwela nila. After nga na naisipan naming tatlo bumili netong pamarel. Yung binili nga namin ni Ditchy yung maliliit lang, tapos si Juno naman gusto niya yung mahaba. Agad na nga namin sinubukan ni Ditchy kaya lang wala pala kaming tubig. Kaya maya nga ito namang si Juno may naka 1v1 na. Kaya lang natanggal yung angas ni Juno kasi yung kalaban niya sa pitak kumukuha. Nung na-essisan na nga siya ni Juno, nagsumbong na sa nanay niya. Kaya naman pala ang tagal bumalik ni nanay, nung pagbalik niya kasama na niya yung mga pinsan ko. Di pa nga nag-uumpisa ilibad, dito si nanay nabudol na ng mga tsinelas. Bumili nga rin ng bagong tsinelas si Ditchy, tapos minayday niya, sabi niya, "This is my new slippers." Papunta na nga kami sa ilog, napansin ko ang daming nakamasid. Nakarating na nga kami, grabe ang dami na palang tao. Mahirap na nga maghanap ng magandang pwesto kasi sobrang siksikan na. Nakahanap na nga kami ng pwesto, pinanood na lang namin yung mga batang tumatalon mula sa tulay. Amazed nga ako dito kasi first time ko lang makakita ng matik na tabo. Ang angas nga nito kasi 15 katao yung kaya niyang paliguan. Mga 2:30 pa lang nakatayo na kami dito sa gilid ng ilog. Pero hindi kami sigurado kung anong oras talaga magsisimula. Napuno na nga rin yung ilalim ng tulay. Kaya maya naman umulan ng sobrang lakas. Sabi ko sa kanila maligo na lang kami ng ulan. Mga alas 4 na nga siguro nang nag-umpisa yung libad. Umuulan-ulan pa nga rin pero mas masaya talaga yung piyesta kapag umuulan. Kakatuwa nga to si kuya kasi hinahagisan niya ng mga inumin yung mga naglilibad. Kaya maya nga unang umandar yung bangka ng LGBTQ. Sobrang aliw na aliw kami sa kanila. Kaya lang naawa ko dito kay Thea kasi hindi niya masuot yung salamin niya gawa nga ng umuulan. Kaya hindi niya tuloy masyadong makita yung mga bangka. Sila nanay nga dun sa bandang unahan sila nagpwesto. Kakatuwa nga kasi after 2 years, ngayon na lang ulit nagkaroon ng libad. Kaya ang dami din talagang sumama sa libad ngayon. Git na marami yung mga bangka ngayon kumpara sa mga nakaraang piyesta. Lahat kasi kami inaabangan yung fiesta ni Apong Iro. Kaya sobrang saya talaga namin nung sinabing meron ng libad ngayong taon. First time nga rin palang manood ng libad ni Bebo, kaya nag-enjoy talaga siya. Tagang kahit napakalakas na ng ulan, hindi nagpatinag yung mga tao habang hinihintay si Apong Hiro. Ito nga si tatay, sinarurunan niya yung puno ng alatiris. Rugone, gustong-gusto niya talaga makita si Apong Hiro. Aaninag pa nga lang namin si Apong Hiro sa malayo pero nagsisigawan na lahat ng tao. Apong Hiro! Viva! Viva! Apong Hiro! Viva! Viva! Apong Hiro! Grabe, tapos biglang lumakas yung ulan ng sobra-sobra nung dumating na si Apong Iro. Habang papalapit sa amin sa Apong Iro, lalo lumalakas yung ulan.
Sabi, sobrang saya lahat ng tao nung dumating na si Apong Iro. Natapos na ngayong liban, nagsiuwi na rin kami. Talaga nagsiksikan na lahat kasi sobrang lakas nung ulan. Di na rin nga kami sumilong kasi babad na rin naman kami. Lalo na't malayo yung pinarkingan ng sasakyan namin. Grabe, sobrang saya ng fiesta sa Apalit. Makarating na nga kami sa sasakyan, ninalayan ni Bebo si Ditchy, gawa nga ng malabo yung mata niya. Di na nga kami nakapagbihis lahat dahil nabasa rin yung mga dala naming damit. Kaya nung pauwi na kami, lahat kami babad sa sasakyan. Ilang minuto lang naman nakauwi na rin kami sa amin. Pag uwi nga namin, nagsiligo na kami at nagbihis. Shoutout nga pala kay Chester Samson, Alexa Velasquez, Aryan May Gasilan, kay Angelica Ador, kay Nazneen Enriquez. Shoutout po sa inyo lahat! Yun lang naman. Salamat!